Nanay, pero sino pa bang gumagawa ng ganito sa panahon ngayon? Pwede namang bumili na lang, di ba? Pagdating pa lang ni Sofia, ang aking manugang, matapos maihanda ang lahat para sa unang memorial service ng aking asawa, naglaro na siya sa kanyang telepono at nagsalita ng may halong inis. Mas masama pa, nang lumuhod ang aking anak para magbigay galang, tumango lang si Sofia at iginiit na nagbigay galang na siya. Pagkatapos kong paalisin ang mayabang na manugang na iyon, kinuha ko ang aking telepono at isang salita lang ang sinabi ko. Gino Hernandez, tahimik mong ayusin. Kumusta po? Ako si Lola Esther, 68 taong gulang. 30 taon akong kasal at tapat na naglingkod sa aking asawa. Pero 2 taon na ang nakalipas, siya ay pumanaw. Hindi pa man humuhupa ang aking kalungkutan, ako ay nilinlang ng taong pinakamalapit sa akin. Hayaan ninyong ikuwento ko ang nakakagulat na pangyayaring iyon. Ang araw na iyon ay eksaktong unang taon mula nang pumanaw ang aking asawa. Bumangon ako ng madaling araw at sinimulan ang paghahanda para sa pag-aalay. Maingat kong nilinis ang sala at inilagay ang larawan ng aking asawa sa gitna. Nagtali ako ng apron sa kusina at sinimulan ang pagprito ng mga ulam. Maingat kong inihanda ang lumpia, giniling na karne, at pansit. Lahat ng paborito niya noong nabubuhay pa siya. Sa kusinang puno ng amoy ng mantika, pinunasan ko ang aking pawis habang patuloy akong nagluluto. Nagluto rin ako ng adobo at naghanda ng iba't ibang gulay. Para akong may 10 kamay na hindi sapat, pero dahil para sa aking asawa ang ginagawa ko, hindi ko naramdaman ang pagod. Bandang 9:00 ng umaga, narinig ko ang tunog ng sasakyan. Paglabas ko, nakita kong bumaba sa kotse ang aking anak na si Javier Javi. Ngunit nag-iisa siya. Kumunot ang noo ko nang makita ko siyang naglalakad mag-isa. Nanay, pasensya na po, sabi ni Javi habang pumasok sa sala. Malamig kong tanong. Si Sofia, ang manugang ko, wala? Ikaw lang ang dumating? Nagkaroon po ng emergency meeting sa trabaho si Sofia, nanay. May bigla ang tawag po yata. May late raw po siya ng kaunti, sagot ni Javi habang sumisilip sa ekspresyon ko. Hindi ako umimik at tumango na lang. Pero sa loob-loob ko, nag-aapoy na ako sa galit. Unang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang biyenan. Hindi pa naman matagal, pero mas mahalaga ba ang trabaho niya kaysa sa araw na ito? Nakita ni Javi ang ekspresyon ko at pumasok sa sala. Nanay, gusto niyo po bang tumulong ako sa pagluto? Tanong niya habang inihahanda ang kanyang mga manggas. Malamig akong sumagot. Wag na. Hindi dapat pumapasok ang lalaki sa kusina. Ano pa ang alam mo? Umupo ka na lang sa sala. Bumalik ako sa kusina. Umupo si Javi sa sofa at naglaro sa kanyang telepono. Marahil ay patuloy siyang kumukontak kay Sofia. Lumipas ang oras. 10:00, 11:00, pero hindi pa rin dumating si Sofia. Nag-aalala rin si Javi at patuloy na tumitingin sa orasan. Bandang 6:00 ng gabi, narinig kong bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia, nakasabit sa braso niya ang kanyang mamahaling handbag. Nakaputing blouse at itim na skirt siya, at sobrang makapal ang kanyang makeup na para bang galing lang sa isang party. Nanay, pasensya na po sa pagka-late. Sobrang traffic kasi, bati ni Sofia nang hindi man lang nagpapakita ng pagsisisi. Tinitigan ko si Sofia at mahigpit na kinagat ang labi ko. Malamig akong nagtanong, ganoon ba talaga kaimportante ang trabaho mo? Opo. Mas importante pa kaysa sa unang memorial ng biyenan mo? Opo, nanay. Nagkaroon po kasi ng bigla ang executive meeting. Wala po akong nagawa, sagot ni Sofia nang walang pakialam. Binitawan ang handbag niya sa sofa. Lumapit si Javi kay Sofia at may binulong. Tumango si Sofia, umupo sa sofa at kinuha ulit ang cellphone niya. Itinuro ko ang sala at sinabi, simulan na natin ang seremonya. Tumayo si Javi at lumapit. Sumunod din si Sofia ng mabagal. Tumayo ako sa harap ng altar at sinindihan ng insenso. Binalot ng usok ang larawan ng aking asawa. Magbigay galang na kayo, sabi ko kay Javi. Lumuhod si Javi at 2 beses na nagbigay galang. Nagbigay galang din ako ng buong puso. Ngunit si Sofia ay nakatayo lang. Sofia, dapat ka ring magbigay galang. Anong ginagawa mo? Sabi ko, nakatingin sa kanya. Opo, nanay, sagot ni Sofia nang may pag-aatubili, ngunit wala siyang balak lumuhod. Tumango lang siya ng mabilis at tumayo ulit. Iyon na ang kanyang pag-aalay,
Tiniis ko iyon. Nang matapos ang seremonya, inilipat namin ang lamesa sa sala para mag-umpukan at magsalu-salo. Inabot ni Javi ang baso sa akin. Nanay, inumpu kayo. Sige, sagot ko at ininom ang alak. Si Sofia ay juice lang ang iniinom. Nanay, pero alam niyo po, yung mga kabataan ngayon hindi na masyadong mahilig sa ganito, biglang sabi ni Sofia. Ibinaba ko ang baso at tinitigan siya. Anong sinasabi mo? Ito pong memorial. Sa panahon ngayon, sino pa ba ang gumagawa ng ganito katindi? Kahit nga mga family gatherings pinapasimple na, sabi ni Sofia, nakangiti na parang tinuturuan ako. Nag-alala si Javi at tiningnan si Sofia. Sofia, anong pinagsasabi mo? Tanong niya habang hinawakan ang braso nito. Hindi ba totoo, Javi? Solo na lang si nanay ngayon, dapat mamuhay na siyang komportable. Bakit kailangan pa niyang maghanda ng ganito kahirap? Sabi ni Sofia, iwinaksi ang kamay ni Javi at naglaro sa kanyang telepono. Hindi ko na kinaya. Ngunit ayaw kong mag-iskandalo sa unang memorial ng aking asawa. Sige, alam ko na, sapat na. Umuwi na kayo, malamig kong sabi. Sige po, nanay. Aalis na po kami. May lakad pa po kami mamaya, sagot ni Sofia. Tumayo agad na parang naghihintay lang ng pagkakataon. Tumayo na rin si Javi. Huwag na kayong mag-alala sa hapunan. Umalis na kayo. Sabi ko, winagayway ang kamay ko. Nang makita ko silang umaalis, kinuyom ko ang aking kamao. Nang gabing iyon, mag-isa akong umupo sa study room. Kinuha ko ang whiskey na paborito ng aking asawa at nagbuhos sa baso. Tinitigan ko ang larawan niya at uminom ako. Sobrang init nito sa lalamunan ko. Binuksan ko ang drawer ng mesa at kinuha ang envelope na iniwan niya. May 2 dokumento sa loob. Ang isa ay ang Certificate of Appointment bilang Honorary Director ng HN Group at ang isa naman ay Letter of Delegation na nagbibigay sa akin ng pangwakas na kapangyarihan sa HR at audit. Bago siya pumanaw, ibinigay niya ito sa akin at sinabing, "Mahal ko, ito ang magpoprotekta sa iyo. Huwag na huwag mo itong mawawala." Noong una, hindi ko maintindihan. Ngayon, alam ko na. Alam niyang mag-iisa ako at iniwan niya ang kapangyarihang ito para protektahan ako. Binasa ko ulit ang mga dokumento. Bilang honorary director, mayroon akong huling desisyon sa HR at audit at may kapangyarihan din akong mag-apruba ng mga pangunahing kontrata. Bigla kong naisip si Sofia. Si Sofia ay HR manager ng HN Fashion. Simula nang maging presidente si Javi, kumilos si Sofia na parang siya na ang may-ari ng kumpanya. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang numero ni Gino Hernandez. Si Gino ay kanang kamay ng aking asawa at nagtatrabaho pa rin sa kumpanya. Tumawag ako. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot ni Gino. "Hello? Gino, ako ito? Madam, bakit po kayo tumawag ng ganitong oras? May problema po ba?" Tanong ni Gino nang nagulat. Kalmado akong nagsalita. May tao akong kailangang tanggalin. Linisin mo ng tahimik. May maikling katahimikan sa kabilang linya. "Sino po ang tinutukoy ninyo?" Tanong ni Gino nang maingat. "Si Sofia, ang asawa ni Javi." Matigas kong sagot. Nag-alinlangan si Gino sandali at saglit lang siyang sumagot. "Masusunod po, madam." Ibinalik ko ang telepono at uminom pa ng whiskey. Tinitigan ko ang larawan ng aking asawa at bumulong ako, "Mahal ko, sisimulan ko na. Gagamitin ko ang kapangyarihang iniwan mo para ayusin ang pamilya at kumpanyang ito." Ilang araw matapos ang memorial, nagbabasa ako ng dyaryo sa sala habang umiinom ng tsaa. Nakita ko ang balita sa business section. Bumukas ang pinto. "Nanay, nandyan po ba kayo?" Boses ni Sofia. Ibinalik ko ang dyaryo at tiningnan siya. Pumasok siya. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang high heels. "Bakit?" "May gusto lang po akong sabihin sa inyo," sagot ni Sofia, umupo sa sofa. Uminom ako ng tsaa at tiningnan siya. "Ano iyon?" "Sobrang stressed po si Javi sa trabaho nitong mga araw," sabi ni Sofia, bumuntong hininga. "Ganoon ba?" "Opo." Nagtatrabaho siya hanggang gabi at pumapasok pa rin kahit weekend para lang maghanda sa board meeting. Nag-alala ang ekspresyon ni Sofia, pero alam kong hindi iyon totoo. Natural lang iyon. Presidente siya, diba? Kalmado kong sabi. "Pero nanay, may isang bagay po akong gustong hilingin," sabi ni Sofia, lumapit. "Ano iyon?" "Sana po huwag na kayong masyadong makialam sa mga usapin sa kumpanya.
sabi ni Sofia nang maingat. Ibinaba ko ang tasa at tiningnan siya. Kailan ako nakialam sa trabaho ng kumpanya? Yung posisyon niyo po bilang honorary director, nanay. Parang bigat po iyon kay Javi, sabi ni Sofia. Bigat? Opo. Hindi niya po masabi ng diretsyo. Pero alam ko po, nahihirapan siyang kumilos dahil sumisilip siya sa inyo, sabi ni Sofia nang may kumpiyansa. Halos matawa ako. Sinabi ba iyan ni Javi? Hindi po direktang sinabi. Pero asawa ko po siya. Alam ko po, sagot ni Sofia. Malamig akong nagtanong. Kaya, mas mabuti pong magpahinga na lang kayo. Mas makakabuti iyon sa inyo at sa kumpanya, sabi ni Sofia nang malambing, pero may panggigipit sa kanyang boses. Matagal ko siyang tiningnan. Sige, pag-iisipan ko. Maikli kong sagot. Salamat po, nanay. Babalik na po ako sa kumpanya, sabi ni Sofia, tumayo at ngumiti. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ulit ang dyaryo. Nang marinig kong humina ang tunog ng kanyang high heels at sumara ang pinto, ibinaba ko ang dyaryo. Mabilis kong kinuyom ang aking kamao at binuksan ulit. Ngayon lumabas na ang tunay na kulay ng kayabangan ni Sofia. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng bagong tsaa. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko, pero patuloy na umiikot sa isip ko ang mga sinabi ni Sofia. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Gino Hernandez. Hello, Gino, sagot ko. Madam, may kailangan po akong i-report ng mabilisan, sabi ni Gino nang may pagkanerbiyos. Ano iyon? Nagpapakita po ng kakaibang pagkilos si Manager Sofia sa HN Fashion. Anong pagkilos? Tanong ko. Pinupush po niya ang kontrata sa isang supplier na tinatawag na Tagle Textile, sagot ni Gino nang maingat. Tagle Textile? Opo. Iyon po ang kumpanya ng pamilya ni Manager Sofia, sagot ni Gino. Napangiti ako. Bigyan mo ako ng lahat ng dokumento tungkol sa kumpanyang iyan. Masusunod po. Bigyan niyo po ako ng mga 1 linggo. Sige. Salamat, sabi ko. Ibinaba ang telepono at uminom ng tsaa. Kailangan kong malaman kung anong ginagawa ni Sofia. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating si Gino sa bahay at inabot sa akin ang isang makapal na folder. Dinala ko na po ang mga dokumento. Kinuha ko iyon at binuklat. Detalyado ang mga delivery record ng Tagle Textile. Naroon ang mga kondisyon ng kontrata, presyo ng supplies at mga quality certificate. Sa huling pahina, may contract renewal document. Kailan ba ito i-renew? Tanong ko. Sa susunod na buwan po. Ang pangwakas na approval ay kailangan ng inyong signature bilang honorary director, sagot ni Gino. Isinara ko ang folder at mahinang natawa. Alam kaya ito ni Sofia? Marahil po hindi. Ang mga staff lang po ang nakakaalam niyan. Mabuti. Itatago ko ito, sabi ko. Inilagay ang folder sa drawer. Masusunod po, sagot ni Gino. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon akong bumisita sa HN Fashion. Bilang honorary director, natural lang na mag-inspeksyon ako. Nagulat ang mga empleyado sa lobby nang makita ako. Honorary director, may schedule po ba kayo ng visit? Tanong ng staff. Wala. Dumaan lang ako. Sagot ko at sumakay sa elevator papuntang 12th floor kung nasaan ang HR department. Pagbukas ng elevator, nakita ko ang hallway. Abot-abot ang mga empleyado pero napansin ko ang isang kakaibang eksena. Tinitigan ng mga empleyado ang isang opisina nang may pagka-nerbiyos ang opisina ni Sofia. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ang isang batang empleyado na iiyak. Dali-dali siyang pumunta sa restroom. Naglakad ako papunta sa opisina ni Manager Ramon. Kumatok ako at narinig kong sumagot siya. Pasok. Pagbukas ko ng pinto, tumayo si Ramon na nakaupo sa kanyang mesa. Honorary Director, gulat niyang bati. Ramon, may oras ka ba? Tanong ko. Opo, madam. Mabilis niyang sagot. Lumabas tayo at magkape, sabi ko. Ngayon po? Oh, nag-alinlangan si Ramon. Pero tumango, pumunta kami sa isang tahimik na coffee shop malapit sa kumpanya at umupo sa isang sulok. Nag-order kami ng kape. Ramon, maging tapat ka sa akin, sabi ko, uminom ng kape. Opo, madam. Ano po iyon? Sagot ni Ramon nang may pagkanerbiyos. Si Manager Sofia, kamusta siya nitong mga araw? Direkta kong tanong. Kumunot ang noo ni Ramon. Magsalita ka ng komportable. Walang makakaalam, malambing kong sabi. Bumuntong hininga si Ramon.
Masyado po siyang nakikialam sa hiring. Pinipilit niya pong i-hire ang mga classmates at schoolmates niya at nakikialam din po siya sa promotion. Kumusta naman ang kakayahan ng mga taong ito? Tanong ko. Kung tapat po, mas mahalaga sa kanya ang kanilang koneksyon kaysa sa kanilang kakayahan, mahinang sagot ni Ramon. May iba pa bang problema? Masyado rin po niyang pinupush ang kontrata ng Tagle Textile. Hindi na po niya tinitingnan ang ibang suppliers, sabi ni Ramon. Iyon ang kumpanya ng pamilya niya. Di ba? Opo. Tama po kayo, sagot ni Ramon nang nagulat. Sige. Simula ngayon, lahat ng HR documents ay kailangan mo ring i-report sa akin bago ang pangwakas na approval, matigas kong sabi. Sa inyo po, Honorary Director? Gulat niyang tanong. Oo, hindi mo yata alam, pero nasa akin ang huling approval sa HR, sabi ko nang may kumpiyansa. Masusunod po, sagot ni Ramon. Umalis ako sa coffee shop at bumalik sa kotse. Habang nakaupo sa likuran, tinitigan ko ang labas ng bintana. Mas malaki ang problemang ginawa ni Sofia kaysa sa inaakala ko. Kinuha ko ang telepono at nag-text kay Gino Hernandez. Gino, ipagpatuloy mo ang pag-monitor kay Manager Sofia. Maya-maya, dumating ang sagot. Masusunod po, ibinaba ko ang telepono at pumikit. Panahon na para simulan ang seryosong paghahanda. Isang araw, habang nagbabasa ako sa sala, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Gino Hernandez. Madam, kailangan ko po kayong makausap agad, sabi ni Gino nang may seryosong mukha. Pasok. Dinala ko si Gino sa study room. Umupo siya at inilapag ang kanyang bag. Gino, bakit ganyan ang mukha mo? May kakaibang pagkilos po sa loob ng kumpanya. Maingat niyang sabi. Kakaibang pagkilos? Nag-iipon po ng mga kakampi si Manager Sofia. Hindi lang iyon. Madalas din po niyang kausapin ang mga legal team para hanapin ang paraan upang pawalang bisa ang inyong kapangyarihan bilang honorary director, sabi ni Gino nang may pagkanerbiyos. Umupo ako ng malalim sa upuan. May ebidensya ka ba? Wala pa po kaming direktang ebidensya, pero nagtatanong po si Sofia sa legal team kung hanggang saan ang legal effect ng approval ng honorary director, sagot ni Gino. Kaya ba, nandito ka ngayon? Hindi lang po. May gusto po akong ipakita sa inyo. Kinuha ni Gino ang isang makapal na folder sa bag niya at inilapag sa harap ko. Ano ito? Tanong ko. Ito po ang Emergency Management Manual na isinulat ni Chairman noong nabubuhay pa siya, sabi ni Gino. Gulat akong binuklat ang folder. Sa pabalat, nakasulat ang HN Group Emergency Management Manual. Nang buksan ko ang unang pahina, nakita ko ang sulat kamay ng aking asawa. Bakit ngayon mo lang ito pinakita? Tanong ko. Sabi po ni Chairman, ipakita ko lang ito sa tamang oras. Sa tingin ko po, ito na ang tamang oras. Sagot ni Gino, nang tahimik. Sinimulan kong basahin ng dahan-dahan ang dokumento. Nakasulat doon ang legal effect at paraan ng paggamit ng aking approval power. Habang nagbabasa ako, lalo akong nagulat. Ito ba ay totoo? Gulat kong tanong. Ipinaliwanag ni Gino. Opo. Mayroong special clause na nakalagay sa lahat ng pangunahing supplier contracts. Ang special clause na ito ang mahalaga. Kapag renewal ng kontrata, kailangan ng huling approval ng honorary director. Kung hindi, ito ay automatikong magiging void. Kasama po rito ang Tagle Textile. Patuloy akong nagbasa. Nakita ko ang kopya ng kontrata ng Tagle Textile. Tingnan mo, nasa unang pahina ng kontrata ang pangalan ko, sabi ko. Itinuro iyon. Opo. Inilagay po ni Chairman ang inyong pangalan sa lahat ng kontrata, sabi ni Gino. Alam mo ba ito, Gino? Tanong ko. Opo, pero pinakiusapan po ako ni Chairman na huwag itong sabihin kahit kanino. Isinara ko ang folder at tiningnan ang larawan ng aking asawa. Naramdaman kong tutulo ang luha ko pero pinigilan ko. Para sa akin, ginawa mo ito. Bulong ko, nanginginig ang boses. Inasahan na po ni Chairman. Alam niyang may taong magpapahirap sa inyo, sabi ni Gino ng tahimik. Kung malaman ito ni Sofia, anong mangyayari? Lalo po siyang magiging agresibo. Pero ito ang pinakamalakas na alas para talunin ang kayabangan ni Manager Sofia, sabi ni Gino ng matigas. Sige, itatago ko ang dokumentong ito, sabi ko. Inilagay ang folder sa drawer. Lumipas ang isang buwan at naganap ang board meeting ng HN Group. Nagpasya akong dumalo bilang honorary director.
Nagsuot ako ng itim na suit at tiningnan ng salamin. Isinuot ko ang pearl necklace na paborito ng aking asawa. Pagdating ko sa kumpanya, nagulat ang mga empleyado. Sumakay ako sa elevator papunta sa boardroom sa pinakatuktok. Pagpasok ko, tumingin silang lahat sa akin. Tumayo si Javi, gulat din ang mukha. Nanay, bakit kayo nandito? Umupo ka. Dumalo ako bilang direktor. Simulan mo na ang meeting, kalmado kong sabi. Tumayo ang mga direktor at bumati sa akin. Umupo ako sa upuan ng honorary director. Nakita ko si Sofia na nakaupo sa likuran. Nanigas ang mukha niya nang makita ako. Kung ganoon, sisimulan na natin ang meeting, sabi ni Javi. Pinunasan ang kanyang pawis. Nagsimula ang report ng bawat departamento. Sunod po ang report ng Fashion Division. Manager Sofia, pakipresenta, sabi ni Javi. Tumayo si Sofia nang may kumpiyansa at naglakad sa harap. Lumabas ang presentation sa screen. I-report ko po ang performance ng Fashion Division, sabi ni Sofia. Lumabas ang mga numero. At ilalatag ko rin po ang selection ng bagong supplier. Lumipat si Sofia sa susunod na slide. Lumabas ang listahan ng mga supplier at ang Tagle Textile ay nasa pinakataas. Ang Tagle Textile po ay superior sa price competitiveness at quality. Iminumungkahi po namin ang contract expansion, sabi ni Sofia nang may kumpiyansa. Hindi po tayo pwedeng manatili sa lumang paraan. Sa panahon ngayon, mas mahalaga ang practicality kaysa sa tradisyon. Ito po ay isang makatuwirang pagpili, dagdag ni Sofia, sumulyap sa akin. Dahan-dahan akong nagtaas ng kamay. Gusto kong magsalita, sabi ko. Nag-alala si Javi at tumingin sa akin. Opo, Honorary Director. Tumayo ako. Ang ating kumpanya ay pinahahalagahan din ang tradisyon. Kung sino man ang nagpapahalaga lang sa practicality ay hindi kailangan sa posisyong ito, kalmado kong sabi. Natahimik ang boardroom. Ang kontratang ito ay kailangan nating muling suriin ulit mula sa simula, matigas kong sabi. Honorary Director? Tapos na po ang review ng staff. Nasa akin po ang kapangyarihan nito, depensa ni Sofia nang naguguluhan. Magkaiba ang review ng staff at ang pangwakas na approval. Bilang honorary director, sa tingin ko, kailangan ng masusing review, sabi ko, tinitigan si Sofia. Namula ang mukha niya. Nag-alala si Javi at tumingin sa aming dalawa. Kung ganoon, iho-hold muna natin ang usaping ito at i-resubmit pagkatapos ng karagdagang review, nagdesisyon si Javi. Tahimik akong umupo. Galit na bumalik si Sofia sa kanyang upuan. Nang matapos ang board meeting, lumabas ako. Sumunod si Sofia, umalingaw-ngaw ang kanyang high heels. Nanay! Tawag ni Sofia. Tumigil ako at tiningnan siya. Anong ginagawa niyo, nanay? Bakit niyo babawiin ang desisyon na tapos na? Tanong ni Sofia, galit ang boses. Tapos na. Hindi pa tapos ang pangwakas na approval. Paano ito naging desisyon? Kalmado kong sagot. Ilang buwan po itong ni-review ng staff. Winalang bahala niyo lang po ang lahat ng pinaghirapan ko. Tumaas ang boses ni Sofia. Hindi ito kawalang bahala. Ito ay nararapat na review para sa kapakanan ng grupo. Lalo na't sangkot ang kumpanya ng pamilya mo, kailangan ng mas maingat na pag-aaral. Kalmado kong sagot. Naging putla ang mukha ni Sofia. Anong ibig niyong sabihin? Iyo ba ay panlalait sa pamilya ko? Kayo po, nanay, ay gumagamit ng personal na galit. Nanginginig ang boses ni Sofia. Hindi ito panlalait. Ito ay nararapat na proseso para sa transparent management. Mukhang ikaw ang naghahalo ng personal na galit. Matigas kong sabi. Nakakainis. Ang practicality ang mahalaga sa modernong panahon. Ang lumang pag-iisip ninyo, nanay, ay sisira lang sa kumpanya, sigaw ni Sofia. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Practicality? Ang isang taong nagpapahalaga sa practicality ay hindi dapat nagmamanipula ng kumpanya dahil lang sa koneksyon. Kung bukas ng umaga, ang pangalan mo ang nasa tuktok ng listahan ng mga tatanggalin, hindi mo masasabing labag iyon sa practicality, sabi ko ng tahimik, pero matibay. Nawalan ng salita si Sofia at kinagat ang kanyang labi. Ako po ba ay... Nanginginig niyang sinimulan, pero hindi niya natapos. Hindi na ako nagsalita at nilagpasan siya. Narinig ko sa likuran ko ang galit ni Sofia habang nagpapadyak siya sa sahig gamit ang kanyang high heels. Sumakay ako sa elevator. Pagkasara ng pinto, nakita ko ang huling sulyap ng mukha ni Sofia na punong-puno ng galit. Bumuntong hininga ako.
Naisip ko, nagsimula na ang tunay na labanan. Ilang araw ang lumipas matapos ang board meeting. Tahimik akong nagplano para sa susunod na hakbang. Pinanood ko ang magiging reaksyon ni Sofia. Isang gabi, muling bumisita si Gino Hernandez sa bahay. Mas seryoso ang kanyang mukha kaysa dati. "Madam, may mahalaga po akong sasabihin," sabi ni Gino sa study room. "Ano iyon?" "Kailangan ko po kasing umamin sa inyo ng isang bagay na matagal ko nang itinago," maingat niyang sinabi. "Mayroon pa. Ilang araw po, bago pumanaw si chairman, pinatawag niya po ako sa ospital. At ibinigay niya po sa akin ang kanyang huling habilin," sabi ni Gino, nanginginig ang boses. Huminto ako sa pagbuhos ng tsaa at nakinig. "Anong sabi ni chairman?" tanong ko. Sabi po niya, "Anuman ang mangyari, protektahan ko po kayo hanggang sa huli. Alam po ni chairman na kakaharapin ninyo ang lahat ng pagsubok na ito ng mag-isa," sabi ni Gino ng seryoso. Ibinaba ko ang tasa at tiningnan si Gino. "Nag-iwan siyang ganoong habilin para sa akin?" "Opo. Kaya po, sa nakaraang isang taon, lihim po akong naghanda para tulungan kayo," sabi ni Gino. "Ano ang ginawa mo sa loob ng isang taon?" tanong ko. Sinubaybayan ko po ang lahat ng kilos sa loob ng grupo. Lalo na po ang mga taong nagtatangkang sirain ang kumpanya at huwag pansinin ang inyong kapangyarihan. "Lahat po ay naitala ko," sabi ni Gino. Kinuha ang isang makapal na folder sa bag niya. "Ano ito?" tanong ko. Kinuha ang folder. "Mga dokumento po ito tungkol kay Manager Sofia." "Madam, kailangan niyo pong maging matatag bago niyo ito buksan," sagot ni Gino. Binuklat ko ang folder. Sa unang pahina, may larawan ni Sofia na lumalabas sa isang designer store. "Ano ito?" tanong ko. Ebidensya po ito ng paggamit ni Manager Sofia ng company credit card para sa kanyang personal na luho, paliwanag ni Gino. "Ano? Ito bang lahat ay company card?" Ibinili niya ng mamahaling bag ang sarili niya gamit ang company card? "Opo. Nireport po niya itong lahat bilang entertainment expenses ng mga executive." "Napakalaking kalokohan," sabi ni Gino. Lumipat ako sa susunod na pahina. "Ito ba ay listahan ng mga hiring?" "Opo. Listahan po ito ng mga schoolmates at kaibigan ni Sofia na special mention niya na i-hire," sagot ni Gino. "Kumusta ang performance nila? Kahit po hindi siya si Sofia, hindi po sila papasa sa initial screening. Pero pinilit po niya ang HR team," sabi ni Gino. Naramdaman ko ang matinding galit pero nagtimpi ako. "Mayroon pa?" Kalmado kong tanong. "Ito po ang pinakamalala," sabi ni Gino. Binuklat ang huling pahina. Nahuli po namin ang ebidensya ng leakage ng confidential company documents sa labas. "Ano? Leakage?" Gulat akong sumigaw. May ebidensya po na ipinadala ni Sofia ang product proposal sa kanyang ama. At pagkatapos po noon, sinimulan agad ng Tagle Textile ang pag-develop ng katulad na produkto, paliwanag ni Gino. "Sigurado ka ba? Hindi pa po natin nakuha ang smoking gun, pero halos sigurado na po ayon sa sitwasyon." Isinara ko ang folder at bumuntong hininga. "Kailan ko gagamitin ang mga dokumentong ito? Sasabihin ko po sa inyo ang tamang oras." "Sa pamamagitan nito, mapapawalang bisa natin si Sofia," matigas na sabi ni Gino. Hinawakan ko ang kamay ni Gino. "Salamat. Napakasuwerte ko. At iniwan ka ng aking asawa sa tabi ko," sabi ko ng taos puso. "Tungkulin ko po ito, madam," sagot ni Gino. Kinabukasan, sinimulan namin ni Gino ang muling pag-review sa kontrata ng Tagle Textile. Sa study room, inilabas namin ang lahat ng papeles at sinuri. "Ang presyo bang ito ay makatuwiran?" tanong ko. Itinuro ang kontrata. "Medyo mataas po sa market price." "Mga 10% po," sagot ni Gino. "Ang quality certificate?" tanong ko. Lumipat sa susunod na pahina. "Mayroon pong hindi kompleto. Tingnan niyo po rito." Itinuro ni Gino. Tiningnan ko ng detalyado ang certificate. Kakaiba ang date. Hindi ba ito expired na certificate noong nakaraang taon? Paano ito naaprubahan? Galit kong tanong. "Opo. Hindi po ito na-renew." Pinilit po ni Manager Sofia ang mga staff na ipikit na lang ang mata nila, tumango si Gino. "Paano pa rin ito naisagawa?" Pinilit po ni Sofia ang mga taga-purchasing department. Kailangan kong kausapin ang mga staff ng purchasing department. Pagkalipas ng 2 araw,
Ipinatawag ko ang 2 staff ng purchasing department sa bahay. Tahimik kaming nag-usap sa study room. Magsalita kayo ng komportable. Paano na isagawa ang kontrata ng Tagle Textile? Malambing kong tanong. Iyon po kasi. Nagsimula ang isang batang empleyado. Huwag kayong mag-alala. Walang makakaalam. Sinigurado ko. Ang totoo po, sinabi ni Manager Sofia na huwag na naming tingnan ang ibang suppliers. Kailangan pong isubmit ang report para lang sa Tagle Textile, maingat na sabi ng empleyado. Hindi nyo ba ni-review ang ibang suppliers? Tanong ko. Sumagot ang isa pang empleyado. Ni-review po namin, pero sinabi ni Sofia na Tagle Textile lang ang kailangan. Kaya po, pinirmahan namin ang ganitong kontrata kahit na alam naming may problema. Pasensya na po, yumuko ang empleyado. Sige. Salamat sa pagod ninyo, sabi ko at pinabalik sila. Gino, hanapin mo ang iba pang suppliers sa parehong industriya, sabi ko. Masusunod po. Pagkatapos ng 1 linggo, dinala ni Gino ang report. Ito po ang mga dokumento ng ibang suppliers, sabi ni Gino. Maingat kong binasa ang report. Maraming kumpanya na mas mura ang presyo at mas maganda ang kalidad kaysa sa Tagle Textile. Bakit hindi ni-review ang mga kumpanyang ito? Tinanggal po ni Sofia sa listahan, sagot ni Gino. Ngayon, sigurado na ako, sabi ko. Isinara ang report. Ay ba-block po ba ninyo ang bagong kontrata ng Tagle Textile? Natural. Hindi lang ang bago. Hindi ko rin i-renew ang luma. Matigas kong sabi. Panahon na po para magbigay ng ultimatum kay Sofia, payo ni Gino. Kailan ang susunod na board meeting? Pagkalipas ng 1 buwan. Maghanda tayo hanggang noon, sabi ko, nagdesisyon ng matatag. Nang gabing iyon, dumating si Javi sa bahay. Payat na payat ang mukha niya. Nanay. Bati niya, pumasok sa sala. Nandito ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ko. Nag-aalala. Umupo si Javi sa sofa. Nanay, pagod na pagod po ako. May problema ka ba? Tanong ko, umupo sa tabi niya. Bakit po ba kayo laging nag-aaway ni Sofia? Nahihirapan po ako sa gitna, sabi ni Javi, bumuntong hininga. Nahihirapan? Alam mo ba ang ginagawa ng asawa mo sa kumpanya? Direkta kong tanong. Alam kong nagtatrabaho siya ng husto, pero hindi ko alam ang detalye, mahinang sagot ni Javi. Kung ganoon, tingnan mo ng mabuti. Ang asawa mong pinagkakatiwalaan mo. Tingnan mo ang tunay na kulay niya, sabi ko. Pumunta ako sa study room at kinuha ang mga dokumentong inihanda ni Gino. Binuklat ko ang folder sa harap ni Javi. Nanay, ano ito? Tanong ni Javi, nagulat. Ang mga ginawa ng asawa mo. Si Sofia, kalmado kong sabi. Sinimulan ni Javi ang pagtingin sa folder. Nanigas ang mukha niya nang makita ang listahan ng mga binili niyang mamahaling gamit. Totoo ba ito? Ginamit ni Sofia ang company card? Nanginginig ang boses niya. Tingnan mo pa ang iba, sabi ko. Lumipat si Javi sa susunod na pahina. Umiling siya nang makita ang listahan ng mga special hire. Hindi ito gagawin ni Sofia. Sigurado po ba kayo, nanay? Bulong ni Javi. Mayroon pa. Sobra-sobra ang ebidensya. Sabi ko, itinuro ang document ng leakage. Nang mabasa ni Javi ang bahaging iyon, isinara niya ang folder. Nanay, ano na ang gagawin ko? Tanong ni Javi, puno ng paghihirap. Ikaw ang presidente. Dapat kang gumawa ng patas na desisyon bilang presidente, sabi ko. Nananatiling tahimik si Javi. Nag-iisip ng matagal. Nagtimpla ako ng tsaa at inabot sa kanya. Siye. Susundin ko ang desisyon niyo, nanay, sabi ni Javi. Iyon na ba ang desisyon mo? Tanong ko. Oo, desisyon ko ito. Pero nanay, pwede po bang bigyan ng isa pang pagkakataon si Sofia? Nagmamakaawa niyang tanong. Pagkakataon? Sapat na ang binigay ko. Wala nang iba pang pagkakataon, matigas kong sabi. Sige po, nanay, tumango si Javi. Ano ang gagawin mo sa susunod na board meeting? Suportahan ko po ang desisyon niyo. Nangako si Javi. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Salamat, anak, sabi ko. Ngumiti siya ng may pait at tumango. Pagkatapos ng 2 buwan mula nang mangako si Javi, dumating ang araw ng special shareholders meeting. Maaga akong bumangon at nagsuot ng itim na suit. Nag-ayos ako at tiningnan ang salamin. Habang papunta sa kumpanya, tumawag si Gino Hernandez. Madam, handa na po ba kayo? Ngayon po ang araw ng desisyon.
Natural. Gino, sigurado ba ang mga dokumento? Huwag po kayong mag-alala. Inihanda na po namin ang lahat para maipakita agad sa screen sa boardroom, sabi ni Gino. Salamat, sabi ko. Ibinaba ang telepono. Ngayon ang araw na magdedesisyon sa lahat. Pagdating ko sa boardroom, nakaupo na ang mga direktor. Umupo ako sa silya ng honorary director ng may kumpiyansa. Nakaupo si Sofia sa harap kasama si Javi. Nang magtagpo ang aming mata, tiningnan niya ako nang may galit at agad na umiwas. Simulan na natin ang meeting, sabi ni Javi, kumatok. Ang agenda ngayon ay ang pangwakas na desisyon sa kontrata ng Tagle Textile. Manager Sofia, handa na ba ang presentation? Tanong ni Javi. Opo, Presidente, tumayo si Sofia. Lumabas ang presentation sa screen. Ang Tagle Textile po ay superior sa price at quality, sabi ni Sofia. Stable din po ang kanilang delivery schedule at matagal na po silang pinagkakatiwalaan ng HN Group. Walang dahilan para magkaroon ng pagtutol. Nang matapos ang presentation ni Sofia, dahan-dahan akong nagtaas ng kamay. Gusto kong magsalita. Opo, Honorary Director, sagot ni Javi. Tumayo ako. Gino, ipakita mo ang dokumento. Nag-opera si Gino sa laptop niya at nagbago ang screen. Lumabas ang comparison analysis na inihanda ko. Ito po, mga direktor. Ito ang dokumentong inihanda ko. Ang Tagle Textile na sinasabi ni Manager Sofia na superior ay 10% na mas mataas ang presyo kaysa sa market price. Makatuwiran ba iyon? Tanong ko. At ang quality certificate? Expired na ang ginamit. Anong klaseng contract ang ginawa ninyo? Inisa-isa ko ang lahat ng punto. Sa kabilang banda, itong tatlong supplier ay mas mura at mas maganda ang kalidad. Itinuro ko ang ibang kumpanya. Ang kontratang ito ay malinaw na magdudulot ng pagkawala sa kumpanya. Natahimik ang boardroom. Honorary Director, maliit na pagkakamali lang po iyon ng staff. Kayo po ay... Nagsimula si Sofia, nag-aalala. Nanay. Bakit niyo pa sinasabi ang nanay dito? Manager Sofia. Huwag niyong haluan ng personal na galit ang trabaho sa kumpanya, malamig kong sigaw. Bilang honorary director, formal kong tinatanggihan ang kontratang ito ng Tagle Textile na magdudulot ng pagkawala sa kumpanya. Nagtinginan ang mga direktor. Presidente, ano po ang desisyon ninyo? Tanong ko. Tinitigan si Javi. Bilang presidente, lubos akong sumusuporta sa makatuwirang desisyon ng honorary director, opisyal na sabi ni Javi. Namutla ang mukha ni Sofia. Simula ngayon, lahat ng pangunahing kontrata ay kailangan ng pangwakas na approval ng honorary director, sabi ko sa mga direktor. Wala ba kayong pagtutol? Walang sumagot. Kung ganoon, naipasa ang desisyon, kumatok si Javi. Hindi na kinaya ni Sofia ang galit at tumakbo siya palabas ng boardroom. Ilang araw ang lumipas. Mas tahimik si Sofia. Hindi na siya nagtataas ng boses sa kumpanya. At hindi na siya bumibisita sa bahay. Nagdesisyon akong inspeksyonin ang iba pang subsidiaries kasama si Gino. Bumisita muna ako sa HN Fashion. Ramon, kamusta ngayon? Tanong ko kay Ramon. Ay, Honorary Director, salamat po sa inyo, nabuhayan po kami. Nakakahinga na po kami ng maluwag, sagot ni Ramon, tumatawa ng maingat. Si Sofia? Tanong ko. Mas tahimik na po siya. Hindi na po masyadong nakikialam sa HR. Sabi ni Ramon, patuloy mo pa ring subaybayan, bilin ko. Masusunod po. Ilang araw ang lumipas, nireview ko ang listahan ng mga empleyadong hindi na-promote ng patas dahil kay Sofia. Ang mga empleyadong ito ay may magandang kakayahan. Pero hindi na-promote dahil kay Sofia, paliwanag ni Gino. Muling suriin mo sila, utos ko. Masusunod po. Bumalik ako sa study room at naglagay ng tsaa sa harap ng larawan ng aking asawa. Mahal ko, hindi pa tapos ang labanan, mahina akong sabi. Pero sobrang tahimik ni Sofia. Parang bago ang bagyo. Hindi siya ang tipo na aatras lang ng ganito. Baka may pinaplano siyang mas masama. Nag-aalala kong sabi, biglang tumunog ang telepono. Si Gino. Madam, mas mahigpit po naming babantayan ang kilos ni Sofia, sabi ni Gino. Salamat. Pakiusap. Bumuntong hininga ako. Lumipas ang isang buwan. Patuloy ang tahimik na mga araw. Pero nag-aalala ako, alam kong hindi basta-basta aatras si Sofia. Isang hapon, dali-daling dumating si Gino Hernandez sa bahay.
Humihingal siya habang kumakatok. Madam, malaking problema po. May pinaplano si Sofia, sabi ni Gino, nagmamadali. Ano iyon? Kumalma ka at magsalita, tanong ko, nagulat. Kinakausap po ni Manager Sofia ang mga malalaking lawyer. Naghahanap po siya ng paraan para pawalang bisa ang inyong approval power, sabi ni Gino. Legal advice? Ulit ko. Opo, gusto po niyang bawasan ang kapangyarihan ng honorary director. Sinusubukan din po niyang kumbinsihin si Presidente Javi, sagot ni Gino. Umupo ako sa upuan. Sigurado ka ba? Opo, may impormasyon po kami na tinatanong niya ang legal team kung gaano kalaki ang legal jurisdiction ng approval ninyo. Kinuha ko agad ang telepono. I-connect mo ako sa legal head, sabi ko sa secretary ko. Pagkatapos ng 1 oras, dumating ang legal head. Kinuha ko ang delegation document na iniwan ng aking asawa. Itong document na iniwan ng asawa ko. Pwede bang pawalang bisa ng iba? Maingat na binasa ng legal head ang dokumento. Madam, ang document na ito ay may legal effect na parang huling habilin ni chairman. Napakalakas po nito. Halos imposibleng pawalang bisa, sagot niya. Hindi pwedeng pawalang bisa? Mahirap po. Ngunit, huminto ang legal head. Ngunit ano? Pilit kong tanong. Maaari pong bawasan ang scope ng tungkulin ng honorary director sa pamamagitan ng amendment sa Articles of Incorporation gamit ang shareholders meeting o board meeting, maingat niyang sabi. Amending the articles? Opo, iyan po ang target ni Manager Sofia, dagdag ng legal head. Kinuyom ko ang aking kamao. Sige, salamat. Pinabalik ko ang legal head at agad kong sinimulan ang pagtawag sa mga pangunahing director. Director, ako ito, si Lola Esther. Kinontak ba kayo ni Manager Sofia kamakailan? Honorary Director, hindi ko po pwedeng suwayin ang kagustuhan ni Chairman. Huwag po kayong mag-alala, sagot ng isang director. Bumuntong hininga ako, pero hindi lahat ay pareho ang reaksyon. Director, humihingi po ako ng paumanhin, pero mananatili po akong neutral sa isyung ito. Kailangan po nating maging maingat para sa kinabukasan ng kumpanya, sabi ng isa. Neutral? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Kailangan po nating maging maingat para sa kinabukasan ng kumpanya. Nagtimpi ako. Sige, sabi ko. Ibinaba ang telepono. Tiningnan ako ni Gino Hernandez nang may pag-aalala. Madam, nakumbinsi na yata ni Sofia ang ilang director. Gino, hindi ito pwede. Kailangan nating maghanda ng strategy, sabi ko. May isa pa pong impormasyon. Maingat niyang sabi. Ano? Si President Tagle, ang ama ni Sofia, ay personal na nakikialam na. Ama ni Sofia? Gulat kong tanong. Tumango si Gino. Opo. Nakikipagkita po siya sa mga direktor ng lihim para tulungan ang kanyang anak. Bumuntong hininga ako. Hindi na ito simpleng away ng biyenan at manugang, bulong ko. Opo. Malinaw na power struggle na ito, madam. Seryosong sabi ni Gino. Tumingin ako sa labas ng bintana. Magsisimula na ang malaking labanan. Pagkatapos ng 1 linggo, natapos ang nakakabinging katahimikan. Tumawag si Gino Hernandez nang nagmamadali. Madam, nagsimula na pong kumilos si Manager Sofia. Sabi ni Gino, nawawala ang kanyang kalmadong boses. Anong ginawa niya? Sa wakas, ipinakita na niya ang tunay niyang kulay? Tanong ko. Naramdaman kong bumaba ang aking puso. Nakumbinsi po niya ang 3 pangunahing direktor. Formal po silang nag-request ng special shareholders meeting, hingal na sabi ni Gino. Tumayo ako mula sa upuan. Ano? Shareholders meeting. Paano niya nagawa iyon? Gulat kong tanong. Opo. Ang agenda po ay ang abolisyon ng honorary director system at restructuring ng management. Gumagamit po sila ng rason na dapat maging modern ang management system at outdated na raw ang panghihimasok ng honorary position, paliwanag ni Gino. Kinuyom ko ang aking kamao. Parang bumao ng kuko ko sa palad ko. Si Javi. Ang anak ko. Anong sabi niya? Si Presidente Javi po ay nasa napakahirap na sitwasyon. Ginagamit po siya ni Sofia bilang shield, sagot ni Gino. Ako mismo ang magtatanong. Sabi ko. Agad akong tumawag kay Javi. Pero patuloy lang itong nag-ring. Hindi niya sinagot ang tawag ko. Tumawag ako ulit, pero off na ang telepono niya. Umiiwas sa akin ang aking anak.
Ilang araw ang lumipas, may mas nakakagulat na balita si Gino. Madam, personal na pinuntahan ni President Tagle si Presidente Javi kagabi, sabi ni Gino sa study room. Ang ama ni Sofia. Sinusubukan niyang suhulan si Javi. Opo. Pinagyayabang po niya ang kontribusyon ng Tagle Textile sa HN Group at pinilit niya si Javi na kampihan ang kanyang anak, paliwanag ni Gino. Walang hiya. Tawa ko. Hindi lang po iyon. Nagbanta pa po siya na kung patuloy na pahihirapan ang kanyang anak, babawiin niya ang mga kasalukuyang kontrata, sabi ni Gino. Halos matawa ako sa gulat, wala na siyang katinuan. Nakalimutan niyang sa atin nakasalalay ang buhay ng kumpanya niya, sabi ko. Opo. Wala po siyang ideya. Gusto lang po niyang iligtas ang kanyang anak. Tumango si Gino. Mabuti. Kumikilos sila na parang wala nang mawawala. Simulan na natin ang paghahanda para sa shareholders meeting. Kailangan nating ipaalam sa lahat ng shareholders kung ano ang management philosophy ng chairman at kung bakit lehitimo ang aking kapangyarihan, matigas kong sabi. Masusunod po. Kokontakin po namin agad ang mga shareholder na nakakaalala kay chairman, sagot ni Gino. Ilang araw ang lumipas, may mas nakakagulat na balita. Sinimulan na ni Sofia ang media war. Pagbuklat ko ng dyaryo, may malaking article sa business section. HN Group, hindi. Matapos na away biyenan at manugang, management innovation ba o lumang gawi? Nang makita ko ang headline na iyon, kumulo ang dugo ko. Ang article ay napakagaling na binalangkas. Ako ay inilarawan bilang isang old-fashioned na biyenan na nagtatago sa anino ng kanyang yumaong asawa at si Sofia naman ay ang modernong manugang na nagpupumiglas para sa innovation. Ginulungan ko ang dyaryo. Agad na tumawag si Gino. Madam, nakita niyo po ba ang dyaryo? Tanong ni Gino. Nakita ko. Gawa ni Sofia, di ba? Ginawa akong matandang matigas ang ulo, sabi ko. Mukhang ganoon po. Gusto po niyang magkaroon ng public opinion war. Madam, ang atmosphere sa kumpanya ay napakagulo. Naghahati-hati po ang mga empleyado at naghihintayan lang kung sino ang kakampihan, nag-aalala niyang sabi. Sa panahong ito, dapat tayong maging kalmado. Iyan ang gusto ni Sofia, huwag kang magpanik. Nang gabing iyon, bumisita si Javi sa bahay. Payat na payat siya. Nanay, mahina niyang bati. Umupo ka. Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ko. Umupo siya sa sofa. Nanay, pagod na po ako. Yumuko si Javi. Anong nakakapagod? Kayo po, nanay. Pwede na po bang huminto? Sobra na pong nasisira ang imahe ng kumpanya, alam niyo ba? Hindi niyo ba nakita ang dyaryo? Lahat po ng tao pinag-uusapan kayo na hinaharangan niyo ang daan ni Sofia, sigaw ni Javi. Kaya, dahil sa maliit na article na iyan, mawawala ang lahat ng ginawa ng asawa mo? Kalmado kong tanong. Pero may punto rin si Sofia, maingat na sabi ni Javi. Nagtimpla ako ng tsaa at inilapag sa harap niya. Anong punto? Na kailangan ng HN Group na maging modern. Hindi ba masyado kayong conservative? Dahil hinaharangan niyo ang daan ni Sofia, wala siyang magawa kundi. Nagulat ako at pinutol ang sinabi ni Javi. Hinaharangan ang daan? Pagnanakaw at breach of trust ang tawag mo sa daan? Iyan ba ang modernong management? Magising ka, Javi. Alam ko po, pero nanay, hindi ba pwede na bigyan siya ng isa pang pagkakataon? Kapag nagsisi si Sofia, nagmamakaawa si Javi. Sa halip na sumagot, pumunta ako sa study room at kinuha ang evidence file ni Sofia. Tingnan mo ulit ito. Inihagis ko ang file sa harap niya. Nanay, ano na naman ang gagawin ko? Inis na tanong ni Javi. Tingnan mo nang mabuti, kaninong salita ang pinaniniwalaan mo? Hindi lang ito tungkol sa pagsuporta sa kumpanya ng pamilya niya. Matigas kong sabi. Binuklat ni Javi ang file nang may pag-aatubili. Ito ang listahan ng mga binili ng asawa mo gamit ang company card. Ito naman ang special hire ng kanyang mga kaibigan. Itinuro ko isa-isa. Ito ang ebidensya na sinubukan niyang ibigay ang confidential information sa kanyang ama. Hindi mo pa rin ba pinaniniwalaan? Sa tingin mo ba, magsisisi pa si Sofia pagkatapos mong makita ito? Dapat ba itong bigyan ng pagkakataon? Nanginginig ang kamay ni Javi habang hawak ang file. Sigurado ba talaga ito? Nanginginig niyang tanong. 1 taon itong inimbestigahan ni Gino, sagot ko. Isinara ni Javi ang file at yumuko. Wala nang iba pang pagkakataon. Matigas kong sabi.
Ang ginagawa ni Sofia ngayon ay hindi pagsisisi. Sinasaklawan niya ang sarili niyang kasalanan at gusto niyang sakupin ang buong kumpanyang ito para sa sarili niyang interes. Magising ka, Javi. Hindi ka lang asawa niya. Ikaw ang presidente ng kumpanya. Ito ang kumpanyang binuo ng tatay mo gamit ang kanyang dugo at pawis, mariin kong sinabi. Tumingin sa akin si Javi. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Anong gagawin ko kay Sofia? Tanong niya. Hindi ka na bata. Ikaw ang dapat magdesisyon niyan. Matigas kong sagot. At bilang presidente, dapat mong panagutan ang iyong responsibilidad, dagdag ko. Matagal na nakaupo si Javi ng tahimik. Sige po, tama kayo nanay. Gigising na ako, sabi ni Javi. Totoo ba? Oo. Iyon ang tama. Pagkatapos ng shareholders meeting, kakausapin ko na ng seryoso si Sofia, dagdag ni Javi. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Pasensya na anak, pero kailangan kong protektahan ang kumpanya, sabi ko. Hindi po nanay, ngumiti si Javi ng may pait. Ang gabi, bago ang shareholders meeting. Nag-iisa akong nakaupo sa study room ng aking asawa. Kinuha ko ang kanyang diary sa pinakaloob ng bookshelf. Pinunasan ko ang alikabok at dahan-dahan itong binuklat. Puno ito ng sulat kamay ng aking asawa. Masakit isipin na iiwan ko si Esther. Nang mag-isa, nabasa ko at tumulo ang luha ko. Pero si Esther ay matapang. Kaya niyang protektahan ang kumpanya kahit wala ako. Pinunasan ko ang luha ko at lumipat sa susunod na pahina. Ngunit natatakot akong magkaroon ng kaaway sa pinakamalapit na lugar. Magkakaroon ng power struggle sa loob ng kumpanya. Sana, manatiling matatag ang aking asawa. Inasahan niya ang lahat ng ito. Isinara ko ang diary at tiningnan ang larawan ng aking asawa. Mahal ko, mananalo ako bukas. Poprotektahan ko ang mahalagang kumpanyang ito na iniwan mo, sabi ko. Biglang tumunog ang doorbell. 11:00 na ng gabi. Pagbukas ko, si Gino Hernandez ang nakita ko. Madam, dumating po ako para sa huling report. Pasok. Dinala ko si Gino sa study room. Shareholders check. Tapos na po, sabi ni Gino. Ilang porsyento? Tanong ko. Ang mga shareholder na nakakaalala kay chairman at nagtitiwala sa inyo ay higit sa 70%, sabi ni Gino. Nakahinga ako ng maluwag. Ang agenda ni Sofia ay mariin na ibabasura. Panalo na po tayo, madam, sabi ni Gino nang may kumpiyansa. Huwag tayong maging kampante. Hindi natin alam kung anong gagawin ni Sofia bukas. Baka may huling pagkilos siyang inihanda. Nag-aalala kong sabi. Mananatili po kaming maingat hanggang sa huli. Pagkatapos ng shareholders meeting, huwag kang mag-alinlangan. Simulan agad ang disciplinary action laban kay Sofia, utos ko. Masusunod po. Nang umalis si Gino, binuksan ko ang aking cabinet at kinuha ang itim na suit na pinakapaborito ng aking asawa. Sinukat ko ito at tiningnan ang salamin. Ang nakita ko ay hindi na ang Lola Esther na umiiyak sa harap ng memorial altar noong nakaraang taon. Isa na akong general na papunta sa labanan. Bukas ang huling labanan. Sabi ko sa sarili ko sa salamin. Ibinaba ko ang suit at humiga sa kama. Kailangan kong magpahinga para bukas. Pumikit ako, pero hindi ako makatulog. Naalala ko ang mukha ng aking asawa. Naisip ko rin ang mayabang na mukha ni Sofia. Pero hindi ako natatakot. May sandata akong iniwan ng aking asawa, may tapat akong tauhan na si Gino, at ngayon, kaalyado ko na rin ang anak ko, si Javi. Mahal ko, bantayan mo ako. Bulong ko sa aking asawa at pumikit. Sumikat ang araw ng shareholders meeting. Maaga akong bumangon at naghanda. Nagsuot ako ng itim na suit at nag-ayos. Tiningnan ko ang salamin at huminga ng malalim. Lola Esther, kaya mo ito. Pagdating ko sa convention hall ng kumpanya, marami ng tao. Naroon ang mga shareholder at mga director. Umupo ako sa silya ng honorary director. Nakita ko si Sofia na nakaupo kasama si Javi. At sa tabi ni Sofia, nakaupo ang kanyang ama, si President Tagle, bilang isang minor shareholder. Madam, siya po si President Tagle, ang ama ni Manager Sofia, bulong ni Gino. Sisismulan na natin ang shareholders meeting, sabi ko, kumatok. Pakinggan muna natin ang paliwanag ng nagsumite ng agenda. Tumayo ang lawyer ni Sofia, isang batang lalaki na nakasuot ng suit. Magandang umaga. Ako po ang legal counsel ni Manager Sofia, sabi niya ng mayabang.
Direkta po akong magsasalita. Ang honorary director system ay relic ng lumang panahon at hindi na akma sa modernong corporate governance, sabi ng lawyer ng may kumpiyansa. Para sa pag-unlad ng kumpanya, kailangan nating lumipat sa professional management system at kailangan ng transparent decision-making structure. Paliwanag niya, hanggang kailan natin pamamahalaan ang kumpanya sa ilalim ng anino ng yumaong chairman. Ang panghihimasok ng isang honorary position ay malinaw na hadlang sa pag-unlad ng kumpanya. Salamat sa paliwanag, sabi ko at tumayo. Ngayon, ako naman, tiningnan ko ang mga shareholder. Gino, ipakita mo ang dokumento. Nag-opera si Gino sa laptop niya at nagbago ang screen. Lumabas ang comparison analysis na inihanda ko. Ito po mga director. Ito ang dokumentong inihanda ko. Ang Tagle Textile na sinasabi ni Manager Sofia na superior ay 10% na mas mataas ang presyo kaysa sa market price. Makatuwiran ba iyon? Tanong ko. At ang quality certificate? Expired na ang ginamit. Anong klaseng contract ang ginawa ninyo? Inisa-isa ko ang lahat ng punto. Sa kabilang banda, itong 3 supplier ay mas mura at mas maganda ang kalidad. Itinuro ko ang ibang kumpanya. Ang kontratang ito ay malinaw na magdudulot ng pagkawala sa kumpanya. Natahimik ang boardroom. Honorary director, maliit na pagkakamali lang po iyon ng staff. Kayo po ay. Nagsimula si Sofia, nag-aalala. Nanay, bakit niyo pa sinasabi ang nanay dito? Manager Sofia, huwag niyong haluan ng personal na galit ang trabaho sa kumpanya. Malamig kong sigaw. Bilang honorary director, formal kong tinatanggihan ang kontratang ito ng Tagle Textile na magdudulot ng pagkawala sa kumpanya. Nagtinginan ang mga direktor. Presidente, ano po ang desisyon ninyo? Tanong ko. Tinitigan si Javi. Bilang presidente, lubos akong sumusuporta sa makatuwirang desisyon ng honorary director, opisyal na sabi ni Javi. Namutla ang mukha ni Sofia. Simula ngayon, lahat ng pangunahing kontrata ay kailangan ng pangwakas na approval ng honorary director, sabi ko sa mga director. Wala ba kayong pagtutol? Walang sumagot. Kung ganoon, naipasa ang desisyon. Kumatok si Javi. Hindi na kinaya ni Sofia ang galit at tumakbo siya palabas ng boardroom. Ilang araw, matapos ang shareholders meeting, agad na nagsimula ang internal audit team. Sinimulan ang masusing investigasyon sa mga katiwalian ni Sofia. Pagkalipas ng 1 linggo, dinala ni Gino Hernandez ang report. Lumabas na po ang resulta ng investigasyon, sabi ni Gino. Binuklat ko ang dokumento. Mas malala pa sa inaasahan. Umaabot sa milyon-milyon ang misappropriated funds. Kinausap ni Sofia ang legal team kahapon, sabi ni Gino. Bakit? Nag-file po siya ng resignation. Sagot ni Gino. Pinili niyang umalis bago siya maparusahan? Opo. Nag-submit po siya ng resignation ngayong hapon. Lahat ng kontrata ng Tagle Textile ay suspended na. Hindi na rin po na-renew ang mga maliliit na kontrata, sabi ni Gino. Nang hapong iyon, bumisita ang ama ni Sofia, si President Tagle, sa bahay. Pagkakita sa akin sa hallway, lumuhod siya agad. Honorary Director, pakiusap, patawarin niyo po kami. Mali po ang pagpapalaki ko sa anak ko. Nagmamakaawa si President Tagle. Tumayo po kayo, malamig kong sabi. Hindi ko po tinuruan ng tama ang anak ko. Pero ang kontrata po, pakiusap. Sabi ni President Tagle, halos hawakan ang aking binti. President Tagle, pinutol ko siya. Ang business ay haharapin batay sa mga prinsipyo. Umalis na po kayo. Honorary Director, pakiusap lang. Wala na akong sasabihin. Umalis na po kayo, matigas kong sabi. Yumuko si President Tagle at umalis. Pagkatapos ng 1 buwan, bumisita si Javi sa bahay. Payat na payat ang mukha niya. Nanay, sabi ni Javi, umupo sa sala. Halika, umupo ka. Nagdesisyon po kaming maghiwalay ni Sofia. Mahinang sabi ni Javi. Nagulat ako, pero hindi ako nagpakita ng reaksyon. Pinag-isipan mo ba iyan ng mabuti? Tanong ko. Opo. Hindi na po kami pwedeng magkasama. Yumuko si Javi. Pasensya na po nanay. Hindi ko po nakita ng tama ang asawa ko. Humingi siya ng tawad habang umiiyak. Mabuti na lang at nalaman mo na. Mahirap man, sana ay maging malaking aral ito sa buhay mo. Hinawakan ko ang kamay niya. Opo, nanay.
Mula ngayon, kailangan mo nang maging mas matalino at mas matatag na presidente ng kumpanya, payo ko. Gagawin ko po. Hindi na po mauulit ito, matigas na sabi ni Javi. Nang gabing iyon, tumawag si Gino Hernandez. Madam, sa wakas po, nagkaroon na ng kapayapaan ang kumpanya, sabi ni Gino, nakahinga ng maluwag. Iyan ang gusto ng yumaong chairman. Opo, lahat po ito ay dahil sa inyo, madam, nagpasalamat si Gino. Nang umalis si Sofia, mabilis na bumalik sa stability ang kumpanya. Si Ramon ay na-promote bilang HR head. Congrats Ramon, sabi ko sa kanya. Salamat po, Honorary Director. Bubuo po ako ng patas na HR system, nangako si Ramon. Ang mga empleyadong na-demote dahil kay Sofia ay bumalik at nabigyan ng nararapat na compensation. Ang mga hindi kwalipikadong empleyado na hinire ni Sofia ay muling sinuri, nagkaroon ng retraining ang ilan at inilipat sa ibang departamento ang iba. Naging masigla ang atmosphere sa kumpanya. Tuwing naglalakad ako sa hallway, nakangiti akong binabati ng mga empleyado. Salamat po sa inyo, Honorary Director. Bumalik na po sa tama ang kumpanya. Hindi. Sinunod lang natin ang prinsipyo na binuo ng yumaong chairman, magalang kong sagot. Nagsimula na ring makabawi si Javi at ipinakita ang kanyang leadership bilang presidente. Nanay, ito po ang report ng quarterly performance, regular siyang bumibisita sa bahay. Magaling ka, anak, pinuri ko siya. Dahil po sa inyo, nanay. Hindi, dahil iyan sa galing mo, nakangiti kong sagot. Umupo ako sa harap ng larawan ng aking asawa at naglagay ng tsaa. Mahal ko, huwag ka nang mag-alala. Maayos ang takbo ng kumpanya, sabi ko. Ginagawa rin ni Javi ang kanyang tungkulin bilang presidente. Nakangiti ako. Kung buhay lang ang aking asawa, siguro ay ipagmamalaki niya ito. Lumipas ang lahat ng pagsubok at dumating ang unang anibersaryo ng kasikatan ng aking asawa. Sa pagkakataong ito, nakapaghanda ako para sa memorial ng may kapayapaan sa puso. Maaga akong bumangon at nagpunta sa kusina. Naghanda ako ng lumpia, gulay at isda. Ang amoy ng mantika ay masarap, hindi na nagpapagalit sa puso ko tulad ng nakaraang taon. Maaga ring dumating si Javi. Nanay, nandito na ako. Ano ang pupwede kong gawin? Magprito na lang ba ako ng lumpia? Nakangiti niyang tanong, kinuha ang apron. Sige anak, ang laki mo na, sabi ko. Mabilis kaming naghanda ng memorial altar. Bandang 10:00, nagsimulang dumating ang mga kamag-anak. Marami ring executive ng kumpanya ang dumating. Maaga ring dumating si Gino Hernandez para tumulong. Nag-alay kami ng memorial sa harap ng larawan ng aking asawa. Lahat ay nagbigay galang ng may paggalang, hindi tulad ng nakaraang taon. Punong-puno ng init at pagmamahal ang bahay. Tiyak na masaya po si chairman ngayon, sabi ng isang executive ng tahimik. Sana nga, nakangiti kong sagot. Pagkatapos ng memorial, nag-umpukan kami. Hating gabi na umalis ang mga kamag-anak at executive. Nanay, aalis na rin po ako. Paalam ni Javi. Sige, mag-ingat ka, sabi ko. Nang lumubog ang araw at umalis na ang lahat, nag-iisa akong natira sa sala. Nagbuhos ako ng alak sa harap ng larawan ng aking asawa. Mahal ko. Mahina kong sabi. Napakabigat ng nakaraang 1 taon. Inangat ko ang baso. Hindi ko inakala na magbabago ng ganoon si Sofia. Noong una, sobrang nalulungkot ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang malaking bahay at kumpanya na ito ng mag-isa. Uminom ako. Pero iniwan mo sa akin ang huling sandata. Ang approval power na iyon at may tapat akong kaalyado na si Gino Hernandez. Sa totoo lang, hindi madaling labanan si Sofia. Minsan, natatakot ako at gusto kong sumuko. Sinabi ko ang lahat ng totoo, pero sa tuwing ganoon, nararamdaman kong binabantayan mo ako. Tiningnan ko ang larawan niya. Nakangiti pa rin siya ng malumanay. Ngayon, stable na ang kumpanya. Umalis na rin si Sofia. Sinabi ko ang huling report sa aking asawa. Maayos din si Javi. Tiyak na ipagmamalaki mo siya. Ibinaba ko ang baso at pumunta sa study room. Binuksan ko ang drawer at kinuha ang selyo ng Honorary Director. Tiningnan ko ang maliit na jade seal na iyon. Ang maliit na bagay na ito ay may napakalaking kapangyarihan pala. Bulong ko. Mahal ko, pwede na ba akong magpahinga sa mabigat na pasaning ito? Tanong ko sa aking asawa. Pero umiling ako.
Hindi pa siguro. Dahil nagpupumiglas si Javi. Bilang kanyang ina, kailangan ko pa ring bantayan siya. Ibinaba ko ang selyo at ibinalik sa drawer. Nagdesisyon akong gagamitin ko lang ito kapag talagang kailangan. Mahal ko, magpahinga ka na ng payapa ngayong gabi. Nagpaalam ako sa larawan niya at pumasok sa silid. Lumipas ang 6 na buwan. Nagbago ang panahon at dumating na ang taglagas. Ang mga dahon ng puno sa bakuran ay nag-iba na ng kulay. Si Javi ay nag-iisa ng pinamumunuan ang kumpanya. Nahirapan siya noong una, pero ngayon, naging isang capable na manager na siya. Nanay, tingnan niyo po ito. Tumaas ng 20% ang quarterly sales kumpara sa nakaraang taon. Masaya si Javi, hawak ang report. Magaling anak, napakagaling mo. Taos-puso ko siyang pinuri. Dahil po ito sa inyo, nanay. Hindi. Dahil iyan sa galing mo, sabi ko. Hindi na ako aktibong nakikialam sa kumpanya. Masaya na akong nagbabantay lang. Ngunit dumadalo pa rin ako sa quarterly board meeting. Honorary Director, dumalo po pala kayo ulit ngayon. Bati ng isang director. Kailangan kong tingnan ang direksyon. Nakangiti kong sagot. Isang araw, bumisita si Gino Hernandez sa bahay. Madam, magre-retire na po ako. Maingat niyang sabi. Ano? Ngayon na? Kung wala ka, Gino, ako. Gulat kong tanong. Haha, may edad na po ako at gusto ko nang magpahinga. Kaya na po ni Presidente Javi nang wala ako, sabi ni Gino, tumatawa. Maraming salamat sa lahat. Hinawakan ko ang kamay ni Gino. Tungkulin ko po iyon, madam. Pumunta ako sa study room at kinuha ang relo ng aking asawa. Ito ang pinakaingat niyang gamit. Tanggapin mo ito, inabot ko ang relo. Madam, ito po ay kay chairman. Nag-aalala si Gino. Alam ko. Kaya ko ito ibinibigay sa iyo. Gusto ng aking asawa na ibigay ito sa iyo, nakangiti kong sabi. Salamat po, madam. Maraming salamat po. Namumula ang mata ni Gino, tinanggap niya ang relo. Isang gabi, tumawag si Ramon, ang HR head. Honorary Director, may balita po ba kayo tungkol kay Sofia? Maingat niyang tanong. Anong balita? Wala na po siyang balita mula nang umalis siya sa kumpanya. Walang nakakaalam kung nasaan na siya, sabi ni Ramon. At ang Tagle Textile, nagsara na po ng tuluyan, dagdag niya. Sandali akong natahimik. Nakakalungkot. Sayang talaga. Bulong ko. Minsan, naaalala ko si Sofia. Kung naging mas mapagpakumbaba lang sana siya, kung sinunod lang niya ang prinsipyo, hindi sana niya mararanasan ang ganoong kalunos-lunos na katapusan. Pero tapos na ang lahat. Ang HN Group ay unti-unting lumalaki ng stable. Naging mas matibay ang posisyon nito sa industriya. Ako ngayon ay namumuhay ng mapayapa sa bahay. Naglalakad ako sa garden tuwing umaga at nagbabasa o umiinom ng tsaa sa hapon. Bawat umaga, naglalagay ako ng tsaa sa harap ng larawan ng aking asawa. Mahal ko, maganda rin ang araw na ito. Bati ko. Nasa pinakaloob ng study room drawer ang selyo ng Honorary Director. Minsan, binubuksan ko ang drawer at tinitingnan ang malamig na selyo. Hindi na ito simbolo ng kapangyarihan. Ito ay huling regalo ng aking asawa at simbolo ng kanyang pagtitiwala sa akin. Nanalangin ako na hindi ko na kailangang gamitin pa ang selyo na iyon. Ngunit kung sakali, kung may magtatangkang sirain ulit ang pamilya at kumpanyang ito, handa akong gamitin ang selyo. Hinihipan ng hangin ang mga tuyong dahon. Uminom ako ng mainit na tsaa at tiningnan ang paglubog ng araw. Ang mahaba at mahirap na labanan ay tapos na at sa wakas, dumating na ang kapayapaan. Ang kapayapaang matagal nang ninanais ng aking asawa. Ako ngayon ay namumuno bilang asawa niya, nanay ni Javi, at honorary director ng HN Group. Sapat na iyon. Iyan na po ang aking kuwento. Napakahaba at napakahirap ng labanang ito. Nang mawala ang aking asawa at naiwan akong mag-isa, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Habang buhay akong naglingkod sa likod ng aking asawa. Natakot akong humarap sa usapin ng kumpanya. Pero nang makita ko ang kayabangan ng aking manugang, naliwanagan ako. Kung hahayaan ko lang ito, baka masira ang kumpanyang pinaghirapan ng aking asawa habang buhay. Kaya, nagdesisyon akong lumaban. Hindi madali. Madalas akong umiyak ng mag-isa sa gabi at gusto kong sumuko.
Pero ang kapangyarihang iniwan ng aking asawa, ang tulong ni Gino Hernandez at higit sa lahat, ang paniniwalang ginagawa ko ang tama, ang nagpatatag sa akin. Hindi ko ito ikinuwento para ipagmalaki ang paghihiganti ko sa aking manugang. Gusto kong sabihin na kahit may edad na tayo, kahit habang buhay tayong namuhay para sa pamilya, hindi tayo dapat maging walang kapangyarihan. Mayroon tayong lakas, mayroon tayong karunungan at karanasan na naipon sa loob ng mahabang panahon. Mayroon tayong kakayahang malaman kung ano ang tama at mali. Kung nakakaranas kayo ng hindi patas na sitwasyon sa pangalan ng pamilya, huwag lang kayong magtiis. Huwag kayong sumuko dahil lang sa may edad na kayo. Tumayo kayo ng matatag at lumaban. Iyan ang paraan para sa pamilya at para sa sarili ninyo. Ngayon, bumalik na ako sa mapayapang buhay. Pero kung kailangan, handa akong lumaban ulit. Iyan ang responsibilidad na iniwan sa akin ng aking asawa at iyan ang pangako ko sa sarili ko. Kung mayroon pong nakapakinig sa kuwentong ito hanggang sa dulo, pakiiwan na lang po ng komento para malaman ko. Salamat po.